Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidison. Bagkus kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidison. Bagkus kayo ay andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung, awang ko, basta bungi. Bahala mga bungi, basta, hindi ako lilipat ng kampo. Doon ko itaga nyo sa bato. Alam mo ninyo, noong Sunday, February 11, official na first day of the campaign period, kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo ka, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala nang kami tahimik. We were
giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. Love the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na ibig dito dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Diba? Oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness na lahat ng mga mahirap na lumaki, na nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan ng sinusin. Anong tingin nyo kaya Tony Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Mulok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, Mananggite. Alam nyo, Mananggite? Umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalo mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pagkabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin sa butilya ng buti ng lumnik. Alam niyo yung lumnik? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Ilagay namin yan, display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako ay nagtitinda ng suka, pero nakapag-master's degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, itong mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanya suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulan, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan nakabot pa na 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin.
kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Ayaw daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito ko na si Pastor Kibuloy. Ha? Isasahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mong ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo na mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang Upland Tukhang ay napakaganda po. Kung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang pinagsasabihin yan. Majority rules. At tatlo lang kami, we cannot have the majority. Kaya kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama sa Atty. Jake Bundok, Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Ambino, Atty. Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan namin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pag-iusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami noon,